Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po'y nagagalak na muli kayong makasama sa lugar na ito. Hallelujah. Kayo po ba'y masaya sa umagang ito? Pwede po ba natin isigaw ang Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Inaanyayaan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo po'y magpuri sa ating dakilang Diyos. Ibalik natin sa Kanyang kapurihan. Pasalamatan natin siya, sambahin natin siya. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitin po natin ang salamat, salamat. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin. Amen. Thank you, Jesus. Aking mamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung kagabitan, ako ay mailan. Ikaw, Jesus ang aming sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo. Hallelujah, na iyong binigay sa'kin. Salamat, salamat. Thank you, Lord. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat. Hallelujah. O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumpa. Wala nang ibang nanaisin pa, hindi pasalamatan. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Sabay-sabay nating awitin. Salamat, salamat, salamat. Yes, God. Hallelujah. Walang ibang nagmahal sa'kin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kami magsasaya sa piling mo, Panginoon. Salamat, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Dakila ka. Hallelujah. Wala kang katulad, O God. Pupurihin ka namin, Panginoon. Pupurihin ka namin, O Diyos, pagkat ikaw ay dakila. Ikaw ay mabuti, O God. Thank you, Lord.
buhay ko'y lagi mong laan. Narito, nang dahil sa biyaya mo, habang buhay. Minsan pating awitin, walang hanggan, walang hanggan ang iyong katapatan sa buhay ko, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, nang dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang hanggan ang iyong katapatan. Yes, Lord, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito, nang dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggan, walang
higit pa sa Jesus. kalangitan. Wala kang katulad, O Panginoon. Hati Kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa uling pagkakataon, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Ipupurihin natin ang Panginoon. Dakila ka. Purihin ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Walang katulad mo. Dakila ka, Jesus. Ikaw ay tunay na Diyos. Salamat sa iyo, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo. Purihin ka, Jesus. Dakila ka, Jesus. Ikaw ay makapangyarihang Diyos. Oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh God. Salamat sa iyo. Oh, walang katulad mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ay buhay. Dakila ka sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa mga opportunity, Lord, na binibigay mo sa bawat isang nararito, O God. Thank you, Lord. Purihin ka. Sa iyo po namin, Panginoon, ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ng lahat ng nagtagumpay ay sumigaw ng Amen. Thank you, Lord. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Purihin si Yahweh. Salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat sa mensahe ng Diyos. Hallelujah. Kagabi, a call of parents and be a Hannah in your prayer. Praise God. Amen. At today is a great day. Kamusta po yung ating pagtulog kagabi? Kamusta po yung pagkain? Kamusta po yung exercise? Amen. Hallelujah. We still have many challenges, more fun today. So salamat sa kabutihan ng Panginoon. At patuloy po nating himayin ang ating paglago sa presensya ng Panginoon, paglago sa karunungan, paglago sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Today, patuloy po nating pakinggan at himayin ang isa pang ingredients and content po ng ating paglago, growing together. Okay? Ano nga po yung team natin? Sabihin po natin, Growing Together 2024,
Family Camp Growing Together 2024. Ready? 1, 2, 3, go! Family Camp. One more. Ready? Begin. Family Camp. Amen. Palakpakan natin ang tunay na buhay na Diyos. Well, this morning, meron po tayong dalawang session. So we thank the Lord sa ating mga elders at ating po mga mangangaral today. Bagamat ay nakikita natin sila, at the same time, they are working, they are a father, they are parents. But ang unang-unang ngayon ay without much ado, one of our own. Amen. So we welcome the man of the hour, the speaker of the hour, Kuya Ramil Tadi. Welcome. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. So siguro maganda sa umagang ito. Sino pong may mga Bible dyan na dala? Kaway-kaway naman po. Sabihin natin, Hallelujah! Para mahina. Thank you, Lord. Kasi yung topic po natin sa umagang ito, alam niyo na, growing together in the Word of God. So hindi pwedeng wala tayong Bible, Word of God eh. Paano natin malalaman yung Word of God? Wala kang Bible. Amen. So sa panahon ito, wala nang dahilan na hindi ka mapagbasa ng Bible. Kasi sa social media, sa cellphone, itanong mo kay Google, kumpare Google, nandyan. Wala kang excuse na hindi mo mabasa yung salita ng Diyos. Nandyan sa lahat. Sa kalye, maririnig mong salita ng Diyos. Maraming nagpipreach. Kaya, siguro, hindi mo pwedeng isisi sa Panginoon, wala akong may napakinggan ka isang verse. Wala akong may narinig na kahit na John 3:16 or anong verse. So, wala tayong excuse na hindi natin mabasa yung Word of God sa kapanahonan natin. Amen? Thank you, Lord. So, growing together in the Word of God. So, tayo po'y manalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat, Panginoon, sa oras na to na patuloy kami mag-aral sa iyong mga salita, Lord. Kung saan itong makapangyarihang salita mo, Panginoon, na siyang magbibigay sa amin ng kabaguhan, O Lord, bibigay sa amin ng kapangyarihan, O God, at anumang mga unos o bagyo, Lord. Kung kami, Panginoon, patuloy kumapit sa iyong mga salita, O God, kami po, Panginoon, itong aming sandigan, Panginoon, yung salita, O God, alam ko, Panginoon, magtatagumpay ang bawat sa amin, O Lord. Dahil buhay ang iyong salita. Buhay ka, Panginoon, sa aming buhay, O God. Maraming salamat, Panginoon, at binabalik namin ang pinakamataas na pasalamat. In the name of Jesus, amen and amen. So, growing together in the Word of God. Buksan po natin yung text, Hebrews 4:12. Kung nandyan na po tayo. Hebrews 4:12. Basahin ko po, Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Amen. Word of God is alive and active. Pag sinabi ng alive, buhay na buhay. Sharper than any double-edged sword. Sino nakakita ng double-edged sword? Double-edged knife, dalawang talim kabilaan. Kasi sa bahay, one-sided lang eh. Ordinaryong panghiwa ng sibuyas sa kamatis. Saka ano pang mga kailangang hiwain. Kabilaan, double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Ang sabi po dito, Word of God is like
diagnose our spiritual conditions and lays open the heart and accurately discerns our spirit health. Di ba sa medical condition, usually bago ka bibigyan ng medicine o gamot, diagnose ka muna. Tingnan mo muna kung anong sakit mo kasi hindi pwedeng may ubo ka pero binigay sa iyo parang sipon, para sa sipon. So simply diagnose ka muna. So the Word of God makikita kung anong sakit mo. Kung anong kailangan baguhin sa buhay mo. So it accurately discerns our spiritual health. Healthy bang spiritual natin? Amen? Usually, kung minsan nakakalimutan po natin, akala natin healthy tayo. Physically. How about spiritually? Paano yung kaluluwa natin? Healthy ba? So the Word of God, it's the one who give us the accurate kung anong dapat na gamot. Amen? Thank you, Lord. So the Word of God penetrates the character. So when you speak of character, it's the heart. Built-in na yun, yung character natin. It's the inner core. Yun ang pinakaloob natin. So kung minsan, ang hirap baguhin ng ugali. Or character, tama, ugali. Only the Word of God, ang salita ng Diyos, ang makapagbago sa tao. Amen. So it sometimes affect your behavior. Behavior, circumstances, the outer core. And it also affects your attitude. Attitude refers to the status. So the whole being ng isang tao, nababago ng salita ng Diyos. Amen. So sabi nga doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone. So ibig sabihin yung whole being, yung pinaka-inner, yung nababago ng Diyos. So after that, kasama na yung outer mo. Kaya kung yung dati, di ba napapansin natin sa mga testimony, kung yung dati parang hindi maipinta yung muka sa sobrang distress, sa sobrang daming problema. Nung nandun si God, nung tinanggap niya si Jesus, tinanggap niya si Christ, the old has gone. Makita mo sa mukha, makita mo sa physical, yung pagbabago niya, amen? Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, God. Amen. Usually yung, di ba sa pamilya natin, sa generation ngayon, lalo na kung pinalaki ka sa Christian world, hindi mo na maisip kung anong pamahiin. Which is usually, sa mga generation namin, katulad ni Sir Jeff, pababa. Ewan ko kung ano. Kasi pag tinanong mong generation ngayon, nakatatak sa isip natin, kahit na may marami ako nakikilala ng mga Christian na naniniwala pa rin sa pamahiin. Wala naman mawawala kung sundin natin. Di ba? Ganun yung usually. Hindi, mga practices, tradition ng Pilipino, sabi nga sa isang nabasa ko, kasi inanap ko kay Google, hindi ka daw Pilipino pag hindi mo daw alam mga ganito, pamahiin. Parang iba naman yung turo. Kultura natin, yun daw ang culture. Which is yun din yung pinapamana natin sa mga susunod natin. Mas malakas yung pamahiin kung minsan, kaysa salita ng Diyos, which is the Word of God. Ito, lalo na ngayon, mag-New Year. Anong gagawin? Tatalon. Yung prutas, bilog. Sa amin, ginawa namin 13, di ba 12? Pinasobra namin 13 para 13th month. 13th. Pinasobra namin. 14? Para may 14th month. Di ba? Mas usually yung sabi ni Sir Jeff kanina,
Wala namang mawala sa atin kung susundin natin, di ba? May mga ganyan, di ba? Yun yung mga, ano natin, which is nakokopya, nakikita ng susunod sa atin. Na wala namang basehan. Kung totoo, hindi. Yan. Yan, mamaya. Marami pang mga pamahiin. Sa ngayon, mga generation, hindi na nila na, not unless, kung may sumabit pa dyan na naturo sa atin ng mga lola, lolo, mga ganyan. So marami pa, ito, yung pagwalis sa gabi, bawal daw, malas. Gawin, okay. Yung laging, nababanggit sa mga bata, pera usog. Sa Bisaya daw, tawag, porya buyag. Kaya dati sa amin, laging nababanggit, uy, yung pogi mo na yan. Buyag. Lagi ang namin, yung expression namin. Oo. Pero buyag, dapat daw nilalawayan para hindi daw magkasakit. Di ba? Yung bate. Di ba? Yung usog. Enumerate ko lang yung mga pamahiin na practices na kuminsan, sinasalin pa natin kahit sa pinakadulo. Kaapu-apuhan. Ito yung sa architecture. Oro, plata, mata. Sa hagdanan. Kaya napapansin natin, ba't sobrang haba na ng hagdanan ang taas? Para daw hindi nila maabot si mata. Kasi ang sabi doon, ang meaning pala ng oro, plata, mata is gold, silver, and death. Dapat hindi mo maano si mata. O gold and silver lang. Kaya kung minsan ang haba ng hagdanan, para hindi nila maabot. Kasi malas daw yun. Okay, amen. Yan lang yung mga practices na tinuturo sa atin na kung minsan walang basehan, hindi natin alam, pero sinusunod natin. Baka sakali, baka swertehin, at pwede tayong malasin. Usually ganun, swerte sa kamalas lang naman eh. So number 1, next slide. Kumbaga, ito yung nagbibigay sa atin ng pundasyon sa buhay. Pero hindi natin alam kung matibay ba to o may basehan o talagang totoo. Strong foundation of life. Amen. Itong kailangan po natin. Itong kailangan nating alamin. Matibay bang pundasyon ng buhay ko? Yan ang tanong natin. Sa katayuan ko ba nito, pag dumating ba yung bagyo, di ba kung baka matangay. So sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, Matthew 7, verse 24 to 27. Ito yung parable of yung nagpatayo ng bahay, builder. Sabi po dito sa Matthew chapter 7, verse 24 to 27, therefore, everyone who hears these words of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. So the rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Another thing, isang scenario, but everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash. So may dalawang nagpatayo ng bahay. Dalawang builder. Maganda ang pagkakatayo. Parehas ang itsura. Maganda, kompleto, nakakatayo. Okay. Yung pagkakadesign, parehas. Pag sinabi mong parang sa malayo, sa physically, matibay. Kasi parehas eh. Dumating yung calamity. Dumating ang unos, yung bagyo.
Sino natibag? Sino yung na-crush? Sino yung nasira? Yung nagpatayo doon sa sand. Yung nagpatayo doon sa rock, parang wala lang. Walang nangyayari, normal lang. Pero yung napatayo sa sand, talagang totally damaged, nawala. So ano ibig sabihin po nun? Amen. Naganap ako kay kuparing Google, nagtanong ako, para maintindihan po natin. May nangyari sa May 24, 2001, which is, ito yung sa Israel daw, sa Jerusalem. Yung floor nila sa second floor during wedding, bumigay. 23 people doon namatay, 380 injured. Alam mo anong cause ng pagkasira? Murang materyales ang ginamit. Substandard. Ito, substandard ang ginamit. Ang matindi, ito yung matagal na, yung 27 AD sa stadium ng Rome. 20,000 daw namatay. Kasi ang ginawa, minadali yung construction, tapos ang ginamit, wood lang. Which is ang tatayo doon, 50,000. Wood lang yung ginamit mo. Hindi bumigay, 20,000 yung namatay. So ano ibig sabihin po nun? Kailangan natin sa buhay natin considered yung pundasyon. Ano bang magandang pundasyon sa buhay natin? Ang sabi po doon kanina, those who build on the rock. Pag sinabi nating rock, Word of God. Si Jesus. The Word. Sa pamilya natin, as we grow together, huwag nating kalimutan yung Word of God. Kung minsan nangingibabaw, kanina nabanggit ko yung pamahiin. Baka malasin tayo. Hindi natin tinitingnan yung nandiyan ang salita ng Diyos, sinabi na to eh. Matagal na to na mangyayari sa akin. Kahit nasabihin mo mamalasin ako, pero sinabi ng Diyos sa aming pamilya, sa buhay ko, magtatagumpay kami. Walang imposible. Amen? Amen. So building life on God's Word. Deuteronomy 6:1-11. Actually, nabasa na po ito ni Kapon, kay Pastor. Deuteronomy chapter 6, verse 1-11. Thank you, Lord. Eto, dito ako mag-start sa verse 6. The commandments I give you today must be in your hearts. Sabi po dito. Make sure your children learn them. Ito yung sa translation kasi sa nabasa natin, NIV. Make sure your children learn them. Talk about them when you are at home. Yung salita ng Diyos ay buhay. Talk, sabihin, pag-usapan sa pamilya, yung salita ng Panginoon. Amen. So, sabi po dito, sunod, talk about them when you walk along the road, speak about them when you go to bed, and speak about them when you get up. Write them down and tie them on your heart, on your hand, as a reminder also. Also tie them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses. Also write them on your gates. And verse 10, the Lord your God will bring you into the land of Canaan. He gave you His word, His promise. He would give the land to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob. The land has large, wealthy cities you didn't build. It has houses filled with all kinds of good things you didn't provide. The land as well you didn't dig, and it has vineyards and groves of the olive trees you didn't plant. You will have plenty to eat. So building of life on solid rock, which the Word of God, which is stable and unshakable. Amen. Isang example po doon sa buhay ni Nehemiah. Si Nehemiah is the son of Hikaliah. Okay. Actually, hindi masyadong
na detailed yung buhay ni Nehemiah, yung upbringing nila. Pero pag binasa natin yung Deuteronomy 6 kanina, 1 to 11, ito po, makikita po natin as of now, yung Jewish parenting, yung sinasabi. Nagtanong ako ulit kay Google. So, sila daw, yung mga Jewish, ang Jewish, ang culture talaga nila, yung parents are the primary educator of their children. So moral values, lahat. Tinuturo yung Torah, yung kasulatan ni Moses, yung Old Testament, yung teaching na mitzvah, ito yung tinuturo sa kanila. So itong nabibless ko dito sa sinasabi nila kasi grabe yung honoring nila sa parents nila, respect sa parents nila. When you speak of honoring and respect sa parents nila, they provide food, shelter, clothes. Ganun sila mag-honor. Kasi bakit ganun sila mag-honor? Ang turo ng parents sa kanila pala, honor others, honor their country, ganun yung turo sa kanila. Once you honor your parents, you respect your parents, you honor God. Tapos yun yung promise ng sabi nga dun sa, di ba sa Ephesians 6, 2 to 3 I think, honor your father and mother and you will have a good and long life. Yan ang sabi po doon. Yun ang tinuturo sa kanila, ninurture sa kanila, ever since mula sa pool sa kanila, hanggang lumaki sila. Yun ang pinalaki sa kanila, yung mga Jewish, tinuturo sa kanila. If you honor your parents, kasi kinoconsider nilang parents nila as representative of God. Kaya ganun kataas yung value, ganun ka pagtingin nila sa parents nila, sa neighbor nila, kasi yung tinuro sa kanila, love your neighbor as yourself. Di ba yung sa naturo sa Old Testament? So ganun na lang kung napapansin natin sa buhay ni Nehemiah, ganun na lang ang concern niya sa country niya, sa Jerusalem. Kaya kung pansinin po natin sa buhay niya, matindi yung prayer niya dyan, yung distress niya nga sinasabi na yung wall of Jerusalem, di pa rin naayos. Kahit yung gate, wala man lang. Di ba ang ano niya doon? So kailangan kong gumawa ng paraan. Si Nehemiah, malawak yung influence niya. Malaki yung trust ng king sa kanya, king of Persia. Kaya gano'n na lang pinahintulutan siya para umuwi, pumunta sa Jerusalem to build the walls of Jerusalem. So makita natin na sila'y pinalaki. Mga Jews, pinalaki sila ng Word of God. Kaya gano'n lang ang pagmamahal nila sa country nila, sa mga kapatid nila, mga Israelites. Pag nakita po natin, grabe yung yung pagmamahal nila sa bawat isa. Amen. Kaya strong foundation of life, kailangan natin ng Word of God. Kailangan natin ang Word of God. As we grow together as a family, huwag natin kaligtaan, umawala, instead na yung mga kalululuhan natin, yung mga grand natin, yung tinuturo, ikat na natin yan kasi wala namang kasiguraduhan eh. Ang God, ang sabi dito, di ba, sa 2 Timothy 3:16, 17, hininga ng Diyos ang all scriptures, God's breath. Ang sinasabi po doon, God's breath, hininga to ng Diyos. Kaya, pag sinabing hininga, ito yung, all throughout, ito na yung ng Diyos sa'yo eh. Ito yung salita niya sa'yo na binigay. Amen. Thank you, Lord. So siya kaya nag-build up, naging leader po siya to rebuild the walls of Jerusalem. Kasi ang nurture sa kanila ganun. May calling, yung sabi nga doon, napag-aralan natin kahapon, may calling siya to rebuild the walls. So ibig sabihin sa kapanahunan niya, siya lang may kakayanan, makagawa nun. Although, sa sunod natin na section, binigyan siya ng task na imposible. Kasi wala naman siyang materials, wala naman siyang masyado. Pero nandun yung
eagerness niya, nandun yung sinasabi na, yung sa heart niya, nandun yung pagmamahal niya sa kanyang mga kapwa, sa kanyang mga brothers and sisters na Israelites. Amen. So the second section is the principles of life. Kaya kanina nabanggit ko, 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scriptures is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Nandun ang salita ng Diyos to correct us for righteousness, to rebuke us para maging tama po tayo, to train us according to the will of God, para mag-equip us to do good works. Amen. To equip us for every good work. Thank you, Lord. So one of the principles of life is your life is rooted on God's Word. Amen. Ang sabi po dun sa Psalms chapter 1, verse 1 to 3. Ito, basahin ko na po. Blessed is the man who does not walk in step in the wicked, or stand in the way the sinners take, or sit in the company of mockers, but those who delight in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yield its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper. Amen. Once you are rooted on the Word of God, you are like a resilient life. You have a resilient life. Ano resilient life? Amen. Sabi po dito, resilience is the capacity to withstand or to recover quickly from difficulties, sadness. If you are rooted on the Word of God, ang puno daw, di ba pagka nadaanan siya ng bagyo o unos, tingnan mo nga itsura niya, parang hindi mo maipinta. Totally destroyed, mga dahon, wala na kuminsan. But pansinin mo, after several days, after several months, ang ganda namang itsura niya. Oh. Bumalik siya sa dati. Resilient life. Bakit bumalik siya sa dati? As long as nandun ang ugat, nandun pa sa lupa, nakakuha siya ng nutrient, nakakain siya, babalik siya ulit kung ano siyang dati. Kaya ganun sa buhay po natin. We have the Word of God. Yes, may pagsubok. Yes, may problema. Yes, ang daming mga stress, ang dami nating pinagdaanan. But we have the Word of God. Nakaka-recover tayo. Parang dynamic, parang flexible tayo kagad, bumalik kagad sa dating anyo. Ganun kabilis. Kasi you are rooted in the words of God. Your life is rooted in the Word of God. Hindi nawawala yung buhay po natin, yung salita ng Diyos. Yung pangako ng Diyos nandun sa atin. Na we will be prosperous, we will be successful. Amen. Thank you, Lord. Isang example dito sa mustard seed. Ang mustard seed pala 1 to 2 millimeter in diameter. Ganun lang sa kaliit. May mga variety pala to. But pagka lumaki to, 20 to 30 feet tall pala ang taas nito. So pansinin natin sa katiting, kaliit lang, millimeter lang yung laki nito. But because they have the root to sustain 20 to 30 feet tall. So ganun po nangyari sa atin. We have that word to sustain us. We have that promise to sustain us. Amen. Sa buhay ni Nehemiah, yung pag-rebuild ng walls, hindi ganun kadali. Hindi siya ganito twinkle of an eye, magagawa mo. Hindi siya ganun kadali. Si Nehemiah, marami siyang pinagdaanan, marami siyang
naharap na trials, troubles. Meron pang mga oposisyon. Ang dami. Sila ni Sanballat, sila ni Tobias, saka marami pa. Maraming pumigil sa kanya. Maraming kumalaban sa kanya to build the walls. Bakit kaya? Pwede bang smooth sailing na lang ang buhay? Pwede bang excuse ako sa mga opposition, sa mga issue? But still, si Nehemiah, tuloy pa rin. Kasi nandun yung pangako ng Diyos eh. Pinag-pray ko na to eh. Sa una eh, pinag-pray ko na to, sabi ng God. Nandun yung prayer. Kahit na anong mangyari, may basbas ng Panginoon na to. Amen. So dumaan siya sa task na mission impossible. Mahirap na parang hindi mo alam kung magagawa to o hindi. Amen. Pero nagawa to ni Nehemiah. In 52 days na rebuild niya yung wall. Kasama yung mga ibang mga kasamahan. Kasama yung mga team nila. Amen. Thank you, Lord. Malapit na po tayo. Amen. So panguli, applied life. So Joshua chapter 1 verse 8 to 9. So keep this book of the law always on your lips. Meditate it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Yung Word of God daw, kahit nasa panaginip mo, nandun. Kahit sa ka magpunta, you meditate it day and night. Hindi maalis-alis sa isip mo. Nandun yung, di ba pagka, pwede ko bang gamitin pag na-inlove ka? Di ba iniisip mo siya? Meron ba na-inlove na hindi mo iniisip? Di ba iniisip mo yung mahal mo sa buhay, yung asawa mo or mga na-inspired ka? Yun yung Word of God. Iniisip mo siya. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isang, tama. Okay. So, once na you have that applied life, you have that spiritual growth, healthy growth, and quality growth. Siyempre, lumalago po tayo sa Panginoon because of the Word of God. Isang illustration lang sa technology. Actually, hindi na ito nagagamit yung WYSIWYG. Ewan ko, bihira na ito na naririnig ngayon. What you see is what you get. Yung sinasabi po dito. What you see is what you get. Kung ano nakikita mo, kung ano na-type mo, yung pinaka-example, pag na-print mo, ala namang na-type mo ng A, ipiprint niya yung B. So kung ano nakikita mo dyan sa screen, what you see is what you get. Yun yung maging output. Acronym yan. Acronym. So tayo, sa buhay po natin, nabanggit yung model ang sinasabi. Kung anong ini-input po natin sa ating mga susunod. Susunod sa atin, mga anak natin, magkakaroon na ng, don't expect, kung ini-inputan mo sila ng Word of God, yung mga gaganda, mga positive, expect na mangyayari sa buhay po nila yun. That's the output. Kung ano nakikita mo, yun yung mangyayari sa'yo. Biblical din pa. What you see is what you get. Thank you, Lord. So, nandun yung paglago. Spiritually, kung malago ka sa spiritual, it follows the healthy ka, tapos yung quality of life, lumalago po tayo. Amen. So sa buhay po ni Nehemiah, in 52 days, na-rebuild po nila ang wall of Jerusalem.
makikita po natin dyan kung basahin po natin ang buong chapter ng Nehemiah, chapter 8, nandun na yung celebration, nandun na yung worship, nandun na yung binalikan po nila the reading the laws, the reading the word of God to the people. Kasi nangyari na ang kanina, kung dati mission impossible, ngayon mission possible na. Nagawa na-rebuild. So they celebrate, they worship God. Pag nakita mo sa Nehemiah chapter 8 to 9, sa panguna ni Ezra, nandun po yung they read the laws of Moses, di ba read the laws, yung mga commandments na binilin sa kanila. Amen. So sa buhay po natin, wala tayong may pamana sa susunod natin kundi yung salita ng Diyos. Yun talagang primary talaga, yung salita ng Diyos. Allow me to share my life testimony. Ito na lang yung challenge sa buhay ko. Hindi naman kami solid Catholic. Catholic. Hindi naman liquid or gas. Basta, Catholic lang. Kasi open naman kami sa So, kami pinalaki sa religious practices. Kasi may pamahiin kami, baka sakali, talagang nandun. Pero we are product of Bible study sa province. Pero hindi naman kami kaagad na born again. Kasi ganun kami katigas eh. Tingnan namin kinagisnan namin. Sayang naman, dito kami pinanganak, dapat dito kami mamamatay. Yun ang namin eh. Doon kami lumaki. So nagkataon na nagkaroon kami ng Bible study kasi nagkaroon ng issue sa brother ko, sa pinakabunso. Nagtataka nga kami na nangyari sa kanya, nasa kwarto lang, hindi pinapansin yung magulang namin. Nandun. So nagkaroon kami ng Bible study para doon kasi ang isang office mate ko nagyaya na magkaroon ng Bible study. Actually, parang ayaw ko pa sana kasi parang corny eh. Parang ano ba yung dating? So nagkaroon kami ng Bible study hanggang napakinig yung brother ko po doon. Nagkaroon ng reconciliation kami. Ang isang cause pala na gano'n nangyari sa kanya kasi dinadamdam niya yung nangyari sa kanya nung maliit, yung palo ng father ko. Kasi talagang pagka nagpalo yung father ko, talagang kita mo talaga sa legs namin yan eh. Talaga yung pasa, talagang ganun katindi. Sa akin, walang dating sa akin, pero yung brother ko, iba yung dating, naging rebellion ang dating sa kanya. Naging negative sa kanya. So, nagkaroon ng hindi maganda sa relationship ng parents saka doon sa kanya. Although, ako medyo kasi every Sunday yan, at 9 p.m., sabi ko sa kanya, dito na tayo. Nag-worship po kami, may prayer po kami, tapos may binabasa po kami, bago kami mag-pray, may isang verse muna kami or isang chapter na binabasa po namin. So, gusto kong basahin sa kanila yung Proverbs, lalo sa Tagalog, kasi talagang nagbibigay ng wisdom, nagbibigay ng practical sa araw-araw. So, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun nga, we cut that off, yung mga practices dati ng mga pamahiin. Kaya sila, wala silang kalam-alam. Yung mga generation na kung ano bang pamahiin na yan, ano yan, kailangan pagka New Year, bilog ang suotin. Kasi swerte. Kailangan tumalon para tumangkad. Amen. So, ako malaking pasalamat ko kasi nandito tayo sa church, patuloy tayo nag-aaral, we grow together. By God's grace, binabago tayo ng Panginoon. Basta patuloy po tayo sa Panginoon at patuloy po tayo na pahalagahan at maging as parents, bilang parents, tayo mismo yung number 1 ang magtuturo ng salita ng Panginoon. Hindi natin pwede na si brother na lang kasi kulang ako sa So, the mother, the father, sila yung
author ng ng Panginoon. So salamat sa church kasi tayo na bigyan po tayo ng wisdom, ng knowledge, how to practice the right way, the Word of God na isalinlahi po natin, sa susunod po natin, lalo na sa mga anak po natin. So maraming salamat po at God bless po. Thank you po. Lord, praise God. Thank you, Kuya Ramil. At merong may konting love story at the end. Yes, thank you po. Okay, salamat sa kabutihan ng Panginoon. At paano to? Bawal yung merienda dito. Umorder kami ng merienda, bawal. Pwede tayo magmerienda, pupunta tayo sa McDo, doon sa Olivares. Kaya talagang dinidiscourage ko kayong lumabas. Nagpunta kami doon dahil sabi namin, if ever, hindi rin pwedeng papasukin. So, kaya pag kumain tayo, to the full na. Okay. So, we still have one topic. I want to summarize something about the very important of the Word of God. Naalala ko yung mga patalastas noon sa television, sasabihin, sino nakaalala nun? Laking ano yan? Laking Alaska yan. Okay. Laking Milo yan. Sino nakakaalala yon? Yes. Laking Promil yan. Nag-upgrade din po yung mga, pero ganun lang din yun. Kahit anong upgrade, the content is the same. Iba lang ang pangalan. Laking Bonakid yan. O, diba? Sino nakaranas ng Bonakid? Kaya very energetic yan eh. Ang sabihin naman natin, hindi, pag mahirap, hindi, nasobrahan lang yan sa suam. Yan. Pagka, Oh, amen. Tuwing umaga, AM, Okay. This word, pagka talagang from the very, ay salamat sa Christian parents, no? Ay mga anak na lumaki kayo sa parents na inyong dinadala kayo yung talagang hinihila kayo sa church. Palakpakan naman natin yung mga parents. Thank you, Lord. Halos lahat na young people lumaki sa church. At we thank the Lord for that. Kaya 10:30, we will start again. 10:20 pala ang. So alam ko mayroong restroom, mayroong konting and then exactly 10:30. Tama pa po ba Kuya AJ? Schedule natin? 10:20, okay. So, remember na kung ano si Nehemiah because of the foundation and the fundamental of Nehemiah before the captivity. Bago dumating ang pagsubok, problema, naging matatag dahil nauna ang salita ng Diyos. Bago dumating yung mga sakit sa bata, meron ng immunization. Tama ba ako? Vaccination. Okay, immunization. Vaccine na. Okay, so nakumpleto na. Salamat din sa Word of God. Kaya everyday, yun talaga ang salita ng Diyos. So tayo lahat tumayo and we will pray na ito yung salita ng God ay hindi maihasik sa bato-bato na puso, sa matinik na puso, kundi ito ay sa masaganang lupain na puso na ito'y lalago. Could we bow down our heads, we will pray together to God. Heavenly Father, the author and the finisher of our faith, we thank you of the opportunities, lalo na sa mga parents namin na dinala nila ang kanilang mga anak sa kanilang mga abot kaya na mabigyan ng pundasyon ang kanilang buhay, ang kanilang paglaki, the principles of life and the spiritual responsibilities na riyan. At kayo po, Panginoon, ang nagpapalago. Maraming salamat sa aming speaker, sa kanyang family, sa bawat isang naririto sa taga-harvest. Bless us all today in the name of the Most High God, the Son of the living God, in Jesus' name. Amen, amen.